I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello everyone, hello people, and hello words Philippines. It's me again guys, let's talk vlog. Nako po, pag-usapan natin mga kababayan, itong bagong statement ng ating mahal na Pangulo. Dahil po guys, nagdeklara po ang ating mahal na Pangulo, yung non-working holiday, hindi po nakasama ang EDSA Revolution doon sa listahan. Kumbaga, tinanggal. Ganun pa man mga kababayan, alam nyo naman po ang EDSA Revolution. Ang nagsiselebrate lang talaga yan, ang mga ang mga dilawan, mga kampo ni Cory Aquino. At alam po natin, sa panahon na yan mga kababayan, talaga namang sabi ng iba, iyan po ang umpisa ng kahirapan. May demokrasya nga, pero ano po ang nangyari sa Pilipinas sa loob ng 36 years? Kumbaga walang nangyari sapagkat nahuhuli po tayo sa karatig ng mga bansa. Ika nga nakulaps po yung ekonomiya ng bansa, 'di ba? So ang kahirapan talaga natamo po ng nakakarami. So ganun pa man mga kababayan, dahil po diyan maraming nagre-react, especially po guys, yung presidente po ng Dilawan. Ito si si Lagman. Ganun din po si Bakla. Ayan. Alam nyo, itong EDSA Revolution, walang idudulot ito ng kabutihan sa lahat ng mamamayang Pilipino, kundi kahirapan, kaharasan. No? Parang ang dating guys mula nung 1986, parang lumakas ang pwersa ng mga NPA nga, makakaliwang grupo. No? Alam nyo naman po yan guys, nakikita po natin, kahit yan si Cory Aquino, talagang pwersahan. Actually, lagi kong kinukonsider sa sarili ko, ang pagkaupo ni Cory Aquino bilang presidente, yan po ay sa pilitan, pwersahan, pagkaupo niya, sapagkat yan guys ay hindi po dumaan sa eleksyon, dahil lang po sa EDSA Revolution yan, kaya nakaupo. Actually, nagkaroon po ng snap election, nung time na yan, natalo nga siya. So, ibig sabihin, mas talagang maraming supporters at gusto ng mamayang Pilipino na si dating Pangulong Marcos Sr. ang Pangulo, sapagkat siya po ang nanalo Ganon pa man mga kababayan, sa hindi inaasahang mangyayari, talaga naman nagtatawag ito si Cory Aquino para mamayang alsahan. Yan na po ang EDSA Revolution nangyari ngayon noong 1986, talagang naalis ang ating mahal na Pangulong Marcos Sr. Sa kabila ng kanyang nagawa sa mamayang sa bayang ito. Kadami kayang legacy ang kanyang iniwan hanggang ngayon, napakikinabangan po ng mamamayang Pilipino. Ganon pa man mga kababayan, hanggang ngayon hindi pa rin makamove on itong mga dilawan, mga makakaliwang grupo, kasi sineselebrate pa talaga din nila yan, Sila po yung talagang masugid na sumusuporta, pero yung mga taong nakakaalam, marami na kasing gising, wala na, sapagkat ang EDSA Revolution, ayan po daw ang umpisa na nagkandalit-silitsi ang Pilipinas. But anyway mga kababayan, basahin ko sa inyo itong sinabi po ni Edsel Lagman, sapagkat guys nakita niya po mga kababayan yung statement ng PCO. So basahin po natin mga kababayan. So ang nakalagay diyan mga kababayan, sabi ng PCO, the office of the President maintains respect for commemoration of the EDSA People Power Revolution. However, it was not included in the list of special non-working days for the year 2024 because February 25 falls on Sunday. So, malinaw na malinaw dyan mga kababayan. Sabi nga dyan, hindi naman natin nakakalimutan. Kasi kumbaga, nakatala sa istorya ng Pilipinas. Nandyan na yan, nasa isip ng mamamayang Pilipino
Kaya niya po na hindi na isali sa listahan ng non-working holiday this coming 2024 sapagkat mga kababayan ay ito'y tumama ng linggo, itong February 2025. Tama nga naman, ano? May reason si Pangulong Marcos Jr. Ngunit sa mga makakaliwang grupo, kahit sa araw ng linggo, kailangan i-celebrate daw. Ano ba guys ang benefit na nakukuha ng mamayang Pilipino dito sa EDSA Revolution? Yun ang tanong. Ano ba ang naidulot nitong maganda? Kayo na po ang bahalang maghusga at magkomento dyan. Sabi po dito guys, there is minimal socio-economic impact declaring this day as a special non-working holiday since it coincides with the rest of the rest day for most worker and laborers. Sabi statement of the office of the president for not declaring EDSA People Power Revolution as non-working holiday. The office of the president maintain respect for commemoration of EDSA People Power Revolution. Nirerespeto naman ng Pangulo yung araw na yan. Ngunit, sabi nga natin guys, hindi po kailangan isali kasi tumama ito ng araw ng linggo. Kayo na lang po mag-celebrate mga dilaws. It was not included in the list of special non-working holidays for the year 2024 because February 25 falls on Sunday. So malinaw na malinaw yan mga kababayan. Falls on Sunday. Nahulog siya sa araw ng linggo. Tama ba? So, walang pagdududa. Tama naman si Pangulong Marcos Jr. Hindi na kailangan isali yan, sa non-working holiday. Alam niyo mga kababayan, itong EDSA Revolution, wala naman kakwenta-kwenta yan wala naman na itutulong na maganda yan at wala na idudulot ng mabuti sa haba ng panahon kahirapan lang ang nangyari. There is minimal socio-economic impact in declaring this day as a special non-working holiday since it coincides with the rest day for most worker and laborer. So yan guys malinaw na malinaw po yan mga kababayan. Para sa akin wag nang i-celebrate yan hanggang sa hangganan ng mundo. Patayan na yan sa limot. Wala naman kakwenta-kwenta. Kung i-celebrate po natin yan, ano ang i-benefit natin na para i-celebrate pa? Ano yan, Christmas season? Hindi na, kailangan, diba? Yung mga dilawan lang magse-celebrate. Ganun pa man mga kababayan, ito po yung sinabi po ni Edsel Lagman. Nag-react po siya dyan mga kababayan. Agoy, talaga silang gamo. So yan, sabi po ng politiko, yan Liberal Party, presidente ng yan gaya, ng liberal. Sabi po ni Edsel Lagman mga kababayan, ito po ay post ng politiko, liberty guys, Liberal Party President and Albay Representative Edsel Lagman has filed, measure seeking to declare February 25 of every year as a regular national public on non-working holidays to commemorate the EDSA People Power Revolution. Sabi niya, agay, hindi na kailangan yan, Mr. Lagman. Naku sir, move on ka na lang, trabaho ka na lang, tagal-tagal mo dyan yan the inordinate, tinawag niya pala talaga si Pangulong Marcos na ganitong words guys. Tingnan nyo the inordinate arrogance of the second Marcos administration in failing to celebrate February 25 as a regular public holiday is a continuing distortion of the verities about the evils and repression of the Marcos Martial era. Wow! Lagi niyong inaalala yung dating Pangulong Marcos Sr. Ano ba nagawa niya sa inyo? Wala naman sa kasalanan. Yan minsan mga tao gahaman din sa posisyon sa kapangyarihan. So, biro niyo guys, arrogance. Wow! The second Marcos, ang pangalawang Marcos. Ay!
Nag-react ang mga dilaws. Agay, yan ang sinasabi ko. Gawin daw non-working. Uy, sus Mariusip kayo talaga. Diba? Ano yung continue distortion? Anong distortion? Walang distort dito. Of the verities about the evils and repression of the Marcos Marcial era. Ay sus, Mr. Lagman, sir, mag-move on ka. Tumulong ka na lang sa Marcos administration para lumago ang ekonomiya ng bansa. Kayo naman, hanggang ngayon puro kayo kontra lagi. Wala naman kayong yung mga dilawan na nakaupo, wala naman asensyong Pilipinas, 'di ba? So, yun. Ito pa guys Yan ang sabi ni Pangulong Marcos pala. Ayan, sabi niya, it was not included in the list of special non-working days for the year 2024 because February 25 falls on Sunday. Inuulit-ulit natin there is minimal socio-economic impact in declaring this day as a special non-working holiday since it coincides with the rest of day for most workers and laborers. Office of the President, ayan. Not declaring its a people power revolution as non-working holiday. October 13, 2023. Ito naman po ang sinabi ni Bakla. Give your very low expectation of this admin. Wow. When it comes to remembering the country past, here, the list that the admin can do, ayusin ang palusot. Hindi kailangan ng kahit pisong intelligence fund para makahanap ng magandang palusot. Ulul, anong palusot ka dyan? Gusto niya lagi kayong favor. 'di ba? Puro lahat kayo kontra lagi. Pati ba naman yan? Ano bang makukuha itong bakla na ito? Sa totoo lang, no? Sus Mariusip. Ayan mga kababayan, no? Sang-ayon ba kayo? Gawing non-working holiday ang it's a revolution. Ay nako, kasi sabi ni Sir JDB, yung pizza na yan malas. Pizza ng mga dilaws yan guys ayan kasi sabi po dito guys ng CN Philippines, just in, President Ferdinand Marcos Jr. signs proclamation no number 368 declaring the regular holidays and special non-working days for 2024. Under the new proclamation, Marcos removed the HR People Power Revolution anniversary from the list. He, however, adds Chinese New Year and Christmas Eve as a special non-working holidays. Agoy, ito po ay sinabi ng CNN. Agoy, ayan guys, nakita nyo. Ayan yung mga nakita nyo yan see? Wow, nakita ko sa inyo. Ayan, nag-react talaga sila kaagad Pilipinas Today. Sinabi ni Senator Jaime Marcos, ayan guys na hindi na mababago ang kasaysayan matapos na hindi idineklara ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bilang special non-working holiday sa 2024. Hindi ko sigurado kung absolute exclusion yun or magkaroon ng deklarasyon. Hindi ko inaintindihan masyado yung discussion, pero palagay ko sinabi ni Senator Jaime Marcos guys sabi niya guys tingnan nyo, ikinilala naman natin ang talagang holiday sa EDSA People Power Anniversary. Hindi naman marirevise yan. Ang liwanag naman ng kasaysayan, tama, ang liwanag naman talaga, 'di ba? Mas maliwanag sa tae pa ng tae ng kalabaw. Ganyan di ba? Siyempre nakatala na yan maalala ng mga dilawan yan. Ako hindi ko naalala yan kasi wala naman natutulong yan. So yun mga kababayan, para sa akin hindi na kailangan na celebrate yan. So ganun pa man mga besa, kayo na pong balang maghusga. Karapat dapat bang gawing non-working holiday ang EDSA People Power? So yun mga kababayan. But anyway, don't forget to hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Maraming salamat po. See you again on my next live and upload videos. Bye. Babus! Ayan. Para sa akin, walang kakwinti-kwinta itong EDSA revolution na ito. Babus guys!